Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng mga garang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok. Hinahangalan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kaniyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Para po sa mga Hudyo, sentro ng kanilang buhay ay ang batas ni Moises o ang Torah. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng mga batas na ipapahayag ng Diyos ang kaniyang sarili, at sa pamamagitan nito, nananawagan siya na sundin ang kaniyang kalooban. Sa tulong naman ng mga propeta, nakukumpleto at masigit na napagtitibay ang mga batas. Kaya naman, ang panawagan ng mga propeta ay ang manumbalik ang mga tao sa Diyos, dahil ang Diyos ay ang hari ng awa at habag. Hindi hinangad ni Jesus Nazareno na burahin ang batas at ang mga propeta, bagkus binigyan niya ito ng tunay na kaganapan. Kaya nga po si Jesus Nazareno ay ang kaganapan ng batas at ng propeta. Subalit maliwanag nating narinig ang pahayag ni Jesus Nazareno.
ipinagpatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang ipinapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtayo ng libingang puntod ng mga yaon. Ang ibig sabihin nito, sila mismo ang nagpapahalaga sa batas at propeta, subalit sila rin ang naging sanhi ng pagpatay sa mga propeta. Kaya ang sabi ni Jesus Nazareno, kayong mga dalubhasa sa batas, kayo na dapat nagtataglay ng karunungan, kayo pa ang nagtanggal at nag-alis sa tao ng susi sa karunungan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung si Jesus Nazareno ang katuparan ng batas at propeta, nangangahulugan po na si Jesus ay tunay at totoong Diyos. Siya ang kabuuan, ang kabuluhan, at ang katuturan ng mga batas. Ang kaniyang mga salita ay makapangyarihan. Ito ay nakakapagpagaling. Ito ay nakakapaglunas ng mga sakit at karamdaman. Siya rin po ang pinakadakilang propeta sa lahat ng mga propeta na nagpahayag sa atin ng mabuting balita ng kaligtasan. Siya rin po ang mukha ng mahabaging Ama, subalit ang nakalulungkot, kagaya ng mga naunang propeta na. Si Jesus Nazareno din ay pinapatay, inalipusta at kinainggitan. Kaya nga po sa araw na ito, tayo po ay hinahamon ng ating mabuting balita na tanggapin si Jesus Nazareno bilang tunay na propeta at kaganapan ng batas. Subalit magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng dalawang bagay. Una, ang pakikinig. Mahalagang makinig tayo sa salita ng Diyos na nakakapagbigay buhay at nagbibigay lakas sa ating pang-araw-araw na buhay. Pag-aralan nating mabuti ang kaniyang mga salita sapagkat ito ay lubhang makapangyarihan at nagbibigay kaganapan sa bawat nating gawain at pangarap sa buhay. Ikalawa, pagsasabuhay. Hindi po natatapos ang lahat sa pakikinig sa mga batas at sa mga utos ng Diyos. Nararapat marunong tayong magsabuhay ng kaniyang mga salita. Ang mga aral na ating napakinggan, nararapat hindi lang nananatili sa ating mga utak, kundi bagkos marunong tayong sumunod sa kalooban ng Diyos at ipamalas sa pamamagitan ng ating mga gawa at mga kamay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung tayo po ay marunong makinig at magsabuhay ng salita ng Diyos, tiyak yon, hindi tayo mahihirapang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ni Jesus Nazareno. Kung gusto nating maging dakila sa kaniyang kaharian, ipalaganap natin ang mabuting balita ni Jesus Nazareno. Huwag tayong maging hadlang, huwag tayong maging sanhi ng pagwasak
ng kabutihan sa mundo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.